Kamusta kayo? Maayos, mahusay, maganda naman kung ganon. Bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw, maaari ba tayong tumayo para sa ating panalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Dear Lord, thank you for the gift of today. Help us to do our best in our lesson to follow what is right. Teach us to be respectful, helpful, and kind to one another. Guide our minds and to learn, and our hearts to care. Watch over us and keep us safe always. Always, Amen. Thank you, Father, the Son, and the Spirit. Amen. Bago tayo magsiupo, maaari na bang pulutin ang mga kalat sa inyong ilalim ng inyong upuan? Ayun, mahusay. Kung wala nang mga dumi, maaari na kayong umupo para sa ating attendance. Meron bang liban ngayong araw? Wala po. Mabuti naman at walang liban ngayong araw. Kinalulugod ko kayo makita ngayong araw. Sana'y marami kayong matutunan sa ating talakay ngayon. Subalit, bago tayo magsimula, meron tayong aktibidad na gagawin. May bibigay ko sa inyong sticker. Ito naman ay sumisimbolo ng mali. May papakita ko sa inyong litrato o image dito at kung sa tingin ninyo ay tama, ito ang itataas ninyo, ang heart sign. Pero kung ang sa tingin ninyo naman ay mali, ito hand sign ang inyong itataas. Maliwanag po ba mga bata? Oh! Very good. Ngayon ay ibibigay ko na ito sa inyo. Ang gagawin nyo lamang, itataas at iwawagay-way ninyo ang inyong mga sticker na hawak. Mali pala yung hand sign at yung kung tama ay heart sign. Okay, magsimula tayong unang litrato. Pakibasa po ng malakas. Ang aso ay nangingitlog. Totoo ba ang aso ay nangingitlog? Tama o mali? Very good! Siguro naman naiintindihan ninyo. Mahusay kung gano'n, mapapadali tayo sa ating aralin. Susunod. Pakibasa po ng malakas. Ang baka ay napagkukunan ng gatas at karne. Totoo ba ang baka ay napagkukunan ng gatas at karne? Tama o mali? Mahusay! Alam ninyo. Sunod. Pakibasa po ng malakas. Huwag pakainin sa tamang oras. Tama ba na hindi natin pakainin sa tamang oras ang ating mga alagang aso? Tama o mali? Very good! Kung wala pa nagkakamali, alam na alam nyo talaga ha. Sunod. Pakibasa po ng malakas. Ang alagang baboy ay maaaring pagkakitaan o ipagbili. Tama ba? Maaari ba nating pagkakitaan o maipagbili ang alaga nating baboy sa ating tahanan? Tama o mali? Tama! Mahusay! Magagaling ang mga mag-aaral na ito. Sunod. Last. Pakilakas po ng pagbasa. Ang pag-aalaga ng hayop ay nakakaliwang at nakakatanggal sa stress. Totoo ba na nakakatanggal stress ang pag-aalaga ng mga hayop? Tama o mali? Tama! Mahusay! Dahil dyan, mapapadali ang ating talakayan ngayong araw sapagkat ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa pakibasa po ng malakas. Wastong pag-aalaga ng mga hayop. Okay. Ngayong araw, tatalakayin natin kung paano nga ba ang wastong pag-aalaga ng mga hayop. Pero bago yan, basahin nga muna natin ng sabay-sabay ang ating classroom rules. Ang una ay Makinig, makilahok, maging mabait at magalang sa pagsasalita. Mataas na kamay kung may katanungan. kaya natin bang gawin ito mga bata? Oo! Very good. Ngayon naman, lumako tayo sa ating learning objectives. Basahin po ng malakas. Natalakay ang mabuti ang dulot ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan. Sunod. Nasagawa ang malakas na pag-aalaga ng hayop. Last. Nagdadala at may papakita ang mga pag-iingat at responsable sa pag-aalaga ng hayop. Mahusay. Magagaling pala magbasa ang mga mag-aaral na ito. Okay. Sino ang may mga alagang hayop sa kanilang tahanan? Sino? Anong alaga niyong hayop sa inyong tahanan? Baboy. Mahusay. Ikaw naman po? Aso. Ikaw po? Manok. Wow. Ang dami niyo palang alagang hayop sa inyong tahanan. Paano niyo naman ito naaalagaan? Paano niyo inaalagaan yung mga hayop sa inyong tahanan? Yes? Pinapakain. Alam nga naman hindi natin pakainin ang ating mga alaga, di ba? Siyempre mamamatay yun. Ikaw naman po, baby girl. Yes, ano pang ginagawa nyo? Yung alagang hayop? Aso, tama? Ang aso, anong ginagawa nyo para mabuhay ito? Pinapakain din. Siyempre, hindi maalis. Pero, tama ang inyong mga
hindi lang pakainin. Siyempre, kung may pagkain, may inumin. Kailangan natin painumin sila sa araw-araw para sila ay lumakas at hindi magkasakit. Sunod, pakibasa po. Bigyan ng malinis na tubig araw-araw. Ay, katulad na ng banggit ko kanina, kailangan ng malinis na tubig. Katulad ng aso, pag-aalaga natin ng aso. Hindi maaaring pagkain lang ibibigay natin sa kanila. Kailangan ay may tubig din. Okay, next. Panatiling malinis ang balungan ng paligid. Very good. Kung kayo ay may alaga katulad ng mga manok, di ba? Alam naman natin ang mga manok, araw-araw nagdudumi. Katulad ng baboy. Kailangan natin sa pag-aalaga sa kanila, kailangan yung paligid nila malinis. Para hindi titigil yung pag-grow ng ating mga alaga. Okay? Next. Alagaan ang kalusugan at igamot kung may sakit. Very good. Kung ang mga tao pa nagkakasakit, pinupuntahan natin sa doktor. Ang mga hayop din ay may doktor din. Ang tawag doon ay veterinaryo. Ano nga ang tawag sa mga gamot ng mga hayop? Very good. Ang tawag sa kanila ay veterinaryo. Next. Bigyan ng pagmamahal at tamang pag-aasikaso. Very good. Katulad ng mga tao, ang mga hayop ay kailangan ng ang pag-aalaga ay may kaakibat na pagmamahal sa kanila. Okay? Hindi lang kaya lang natin pakainin, kundi mamahalin din natin sila. Kunwari yung mga alaga nating mga aso, hindi naman natin pwede silang itali sa sa mainit na lugar. Kasi nga, mamamatay yun. Kailangan nating mahalin din sila katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili at sa pamilya. Okay. Ngayon, meron akong hinanda dito mga litrato at ito yung kadalasan nating inaalagaan sa ating mga tahanan. Ipapakita ko sa inyo kung anong wastong pag-aalaga sa kanila at kung ano ang mga benepisyo nito na ibibigay sa atin bilang kasapi ng pamilya. Okay. Unang larawan. Ano nakikita niyo sa larawan? Pusa. Okay, pusa. Very good. Ang wastong pag-aalaga ng alaga nating pusa, dapat kapag kailangan natin itong pakainin, painumin, panatiling malinis ang higaan. Kadalasan kasi, ang mga pusa, ibinibigyan natin ng sariling higaan. Kasi yung mga balbo nila, hindi naman sila pwedeng anuhin natin sa kama natin, ganon. Kailangan may sarili rin silang higaan. Kailangan malinis yun, at bantayin din natin ang kalusugan nila. Sabi nga nila, ang pusa daw ay may siyam na buhay. Pero syempre, nagkakasakit din ang mga yan. Kaya kailangan nating bantayan, okay? Ito naman ang pagiging responsable sa pag-aalaga ng pusa. Dapat tiyakin natin na hindi ito nag-aalat at may maayos na kalagayan. Alam niyo ba ang benepisyo ng mga pusa? Ano ang nagagawa sa inyong tahanan ng pusa? Ano? Isa sa mga nagagawa ng pusa, benepisyo ng pusa sa ating pamilya, ay yung mga daga. Alam niyo yung mga daga? Sila yung daga hunter. Sila yung pumapatay doon. Kaya kung makikita niyo, pag may alaga kayong pusa sa bahay, kulang yung mga daga makikita niyo kasi sila pinapatay na nila yon. Okay. Isa yan sa mga benepisyo na bibigay. At nagbibigay din silang alis sa atin. Diba? Yung mga cat lover dyan, nag-aalala sila ng maraming pusa para malibang sila. Anti-stress ba, kumbaga. Okay, next picture tayo. Meron naman tayo dito. Ano nakikita niyo sa larawan? Hindi. Very good. Sino hindi nakikilala dito? Hindi nakikilala ito. Kilala ba ng lahat ang hayop na ito? Opo. Very good. Ito ay isang kambing. Sino may kambing sa bahay? Wala, ako meron. Okay, ito ay isang kambing. Ano nga bang wastong pag-aalaga ng kambing? Okay, syempre, anong kinakain ng kambing? Damo. Very good. Kailangan natin ng sapat na damo para pakainin ito. Yung mga dahon, bigyan ng malinis na tubig at maayos na kulungan. Kadalasan kasi dito sa atin, pag may katabi tayong mga kapitbahay at may mga pananim sa paligid, kailangan natin may kulungan ito. Para hindi naman makaperwisyo sa iba. Ganun yun. Pag-aalaga ng kambing. Alam nyo ba ang pagiging responsable sa pag-aalaga nito? Kailangan mong bantayin ito upang hindi mawala. Siyempre, pangkakulong yan. Panakawala yan, hanapanapin mo. Tapos, ang pag-aalaga, kailangan nyo din bantayin ang kalusugan nito. Alam nyo ba na ang kambing ay tinaguri ang takot sa ulan? Tama ba? Kaya kailangan, diga, kadalasan, pag may nakita kong kambing, ang kulungan nila, merong sarili silang parang silungan. Tama, very good. Yung silungan, para pag naulan, doon sila nagtitipon-tipon. Ano naman sa tingin nyo ang magandang dulot ng kambing na ito? Very good! Ito ay nagpo-produce ng karne. Maliban sa pag-produce ng karne, ito rin ay nagbibigay ng gatas! Very good! Maalam ka, ha? Very good ka. Ito ay nagbibigay ng gatas at karne. Kaya dapat, ang pag-aalaga nito ay kailangan at ay wasto upang siya rin ay benepisyo rin tayo. Okay? Next picture. Ano nakikita niyo sa larawan? Very good. Anong benepisyo ang naibibigay nito sa atin? Katulad sa atin, nandito tayo sa bundok. Ito ang laging nakikita natin, yung mga magulang natin, especially yung mga tatay natin. Anong magandang dulot nito sa atin? Sinong makapagbibigay bago ko basahin? Anong nagagawa ng kalabaw sa ating pamilya? Paano nakakatulong? Sa paanong paraan? Very good. Dito kasi sa atin, di ba? Malayo tayo sa kalsada. Bago pa man dumating yung mga motor-motorcycle na yan, na natuto tayo, dito muna tayo
tayo umunlad, di ba? Umunlad. Dito, ito ang mismong ginagamit natin. Yung pagdadala ng produkto sa ibang lugar, gamit ito, kalabaw. Yung sa may pag-aalaga natin sa bukid, di ba? Yung pag-aararo, pagtatanim. Ito ang kadalasan gamit natin. Paano nga ba ang wasong pag-aalaga sa ating mga alagang kalabaw? Una, kailangan pakainin ng damo. Siyempre, damong kinakain ka, hindi kanin. Okay? Damo. Kailangan natin pakainin ng wasto na damo at bigyan ng pahinga matapos ng trabaho. Siyempre, hindi lang porket lagi malakas kalabaw, kailangan din ito ng pahinga. Pagkatapos niyong gamitin, kailangan niyo rin siyang pagpahingahin para ulit maging yung lakas niya. Okay. At pagiging responsable, hindi pinapabayaan lalo na kapag pagod na. Kailangan alagaan din ang kalusugan niya. Pag natutulungan ka ng alaga natin, kailangan din natin siyang tulungan at alagaan ang kanyang kalusugan para lagi niya tayong natutulungan. Okay? Ang magandang dulot naman ito sa pamilya, kaya gaya nga ng sinabi ko, tumutulong siya sa pagsasama at kabuhayan. Okay? Yan po ang ating alagang kalabaw. Next picture po. Next. Ano po nakikita niyo sa lahat? Aso. Okay, aso. Ito ang kadalasang nakikita natin dito. Sino man ang alagang aso sa inyong tahanan? Oh, halos lahat. Okay. So, ibig sabihin, alam niyo ang wastong pag-aalaga ito. Kailangan natin itong pakainin ng maayos, painumin ng malinis na tubig, paliguan, at pabakunahan. Ang pagiging responsable pag-aalaga nito sa kalusugan, nito ay hindi hinahayaang gumala ng walang bantay. Kasi sa pag lumabas tayo sa ibang lugar, yung mga aso nila sa tahanan ay nakatali. Bawal sa kanila yung palakad-lakad at nakakapagat nanin. Okay. Ang magandang dulot dito sa pamilya ay nagbibigay ng seguridad. Paano na makapagbigay ng seguridad sa pamilya ang aso? Sinong makakapag-explain nito sa akin? Alam nyo ba na ang aso ay nagbibigay ng seguridad? Dahil yung katulad ng magnanakaw, kung may nakatali tayong aso sa ating mga bakuran or sa may pintuan, hindi basta-basta makakapasok ang mga magnanakaw. Kasi sila ay nahuni o natahol? Okay, syempre natahol ang aso, hindi yan nahuni kasi hindi yan ibon. Okay, yan ang magandang dulot nito sa tahanan. Okay. Nakikita nyo sa picture. Baboy! Sino may baboy sa tahanan? Halos lahat mga mahuhusay at masisipag. Alam nyo ba na ang baboy ay napagkukunan ng karne? Napagkukunan ba talaga ito ng karne o tinatapon na ang baboy? Very good. Maliban sa napagkukunan ng karne, ano pang magandang dulot nito sa tahanan? Sa ating pamilya? Ano pang nagbibigay nito? Nagbibigay ng kita. Kasi, pwede natin itong ipagbili kapag malaki na. Okay. O, kapag ipagbili na natin, yung pera pwede naman natin gamitin sa ating mga pangangailangan. So, paano natin papapangalagaan o paano ang wastong pag-aalaga ng mga baboy natin sa tahanan? Kailangan natin pakainin ito sa tamang oras, panatili ng malinis ang kulungan, at bigyan ng tubig. Ang pagiging responsable nito sa pag-aalaga, kailangan linisan ang kulungan araw-araw at subaybayan ang kalusugan. Siyempre, yung mga baboy talaga ito yung nakakulong. Doon sila nadumi, kaya kailangan araw-araw tayo ng linis. Okay. The last one. Ano nakikita ninyo sa larawan? Manok. Manok. Okay. Ay, saan nakikita nyo? Ano ang nabibigay nyo sa atin? Itlog. Very good. Ang manok yung nangingitlog, hindi yung aso. Tama? Very good. Ang gustong pag-aalaga ng manok ay pakainin sila araw-araw. Painumin, siyempre, pag pinakain, kailangan mag-inumin. Panatili, malinis ang kulungan. Ang pagiging responsable sa pag-aalaga ng manok ay kailangan natin protektahan sila laban sa mga sakit. Kasi yung manok, kapag naulanan, madali sila tabihan ng sakit, nagkakasipon agad, gano'n. Kaya kailangan natin lagyan ng, o kaya painumin ng gamot. Kasi may gamot din itong mga to ay. Tapos, ang magandang dulot nito o benepisyo sa pamilya, ito ay nagbibigay ng karne, itlog, at dagdag kita sa pamilya. Okay, bakit nga ba mahalaga ang pag-aalaga ng mga hayop? May magandang dulot ba ito na itutulong sa pamilya? Okay, pakibasa po. Dahil nagbibigay sila ng pagkain, kabuhayan at tulong sa pamilya. Natuturo rin tayo ng responsibilidad ng pagmamahal at malasakit sa mga hayop at sa kalasan. Very good. Ito naman ang magandang dulot sa pamilya. Katulad ng mga nabanggit natin, ito naman yung buod noon. Pakibasa po ng malakas. Number 1. Nagbibigay ng pagkain tulad ng gatas, itlog at karne. Number 2. Nagkakaroon ng dagdag na kita ang pamilya. Number 3. Natuto ng responsibilidad at wastong pag-aalaga. Ang huli. Nakakatagal ng stress dahil nagbibigay sila ng saya at alay sa pamilya. Husay. Conclusions. Pwede pong pakibasa ng malakas. Sa buwan, malagang pag-aalaga ng mga hayop dahil nagbibigay ito ng maraming mabuting dulot sa pamilya. Nakakatulong ito sa pagkain, kabuhayan
Naintindihan niyo ba? Opo. Very good. Dahil naiintindihan nyo, ngayon ay tayo ay may aktibidad na tatawag natin. Hulaan mo. Okay. Ang pangalan ng ating aktibidad ay pinamagatang action ko, hulaan mo. Magbibilang tayo ng hanggang 3 groups. So tayo ng 1, 2, 3 hanggang makapunta dito sa dulo. Okay, magsisimula tayo sa pinakahulihan. Countdown in 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, okay, lahat ng 1 dito, lahat ng 2 dito, lahat ng 3 doon. Okay, stand up po. Go to your group name. Si Juan, no? Hindi. 1 again. 1, so 1, row 2 and row 3. I guess, group 3 kami. Okay, kung buo na ang grupo, magsisimula na tayo sa aktibidad. Okay, meron ako dito hinandang bunutan. Ang laman nito ay mga hayop, mga pangalan ng hayop, at ang gagawin nyo ay, pakibasa po. Next. Ano ang gustong pag-aalaga sa akin? Okay, ayon sa na-discuss natin kanina, nandito yung mga pangalan ng hayop na nandoon, okay? O, halimbawa, for example, nabunot ko yung aso. O, ako yung mag-action. Kunwari, yung tunog ng aso, aw, ganun. O, ikaw. Bawat grupo may dalawa kayong bunot. Pair by pair yan ha. Halimbawa, sa group 1, kayo yung mag-aano, kayong dalawa. Ikaw maghula, ikaw naman yung magpapahula. Ikaw yung maghula, ikaw yung magpapahula. Ganun lang, okay? Halimbawa, nahulaan mo ng aso. Yung nakahula naman, sasabihin niya, ang pag-aalaga ko ng aso, kailangan ko natin pakainin, painamin, at alagaan ng mabuti ang kalusugan. Okay na, correct na yun. Tapos, mabunot ulit. Naintindihan po ba? Very good. Ito yung criteria natin. Ang kabilis na nahulaan ng pangalan ng mga hayop, 40%. Natukoy ng maayos ang wastong pag-aalaga na ng banggit na hayop, 40%. Natapos ang aktibidad na hindi lumagpas sa 2 minuto, 20%, with a total of 100%. Okay, may oras tayo. 2 minutes lang ha? 2 minutes every group. Pag lumagpas sa 2 minutes, ikakat na natin yung hour and hindi na pwedeng hulaan, okay? Malinaw po ba? Very good. Tayo masimula na. Group 1. Sinong partner mo? Dali, bubunot. Bubunot. Ay, tatayo dito, tatayo. Dali tayo. Kamo, magtinginan tayo sa mata. Then, hindi mo, babasahin mo lang, ano mo si, action mo si nabasa mo. Pag nahulaan nyo na, sasabihin mo naman kung anong klaseng pag-aalaga ang gagawin mo doon sa hayop na yun. Okay? Bunot. Me. Anong hayop ito? Very good. Ano nga pag-aalaga ang gagawin mo dito? Very good. Very good. Sit down. Next. Sino mag-uula? Ikaw naman siya mag-ano. Ma-action mo na lang si... sige, basahin. Sige, action mo. Paano gumalaw itong hayop na to? Paano gumalaw? Sige, tayo. Tayo. O, paano gumalaw yun? Sige, matutalo kayo, dali. Sige, paano gumalaw? Para nahulaan ni Kuya. Paano, dali? O, yun na. Ganyan daw. Dali. Paano mag-action? I-action mo, dali. Anong hayop ito? Sige, i-action mo. Paano? Ganito daw. O, dali. Anong hayop yun? Isda. Anong wastong pag-aalaga natin sa isda? Paano natin maalagaan ang isda? Very good. Papakainin. Okay. Next group 2. Okay. Isa yung katahula. Okay. Reaction mo. Paano siya i-action? Anong hayop ito? Paano? Sige. Padali mo lang eh. Ano ang ginagawa ng hayop na ito? Ano ang sounds? Anong sounds nito? Ano? Very good. Ang galing ng mga hula kahit wala namang sinasabi at nahulaan. Anong wastong pag-aalaga natin sa baboy? Mahusay at natandahan ang lahat ng wastong pag-aalaga ng hayop, ng baboy. Okay, pwede na kayong ropa. Next, pair. Sige, siya ulit. Ngayon, ikaw naman ang magbubunot. Sige, ipahula mo. Okay, mano. Anong gustong pag-aalaga natin? Dapat sa mga mano. Mga alaga natin mano. Mahusay. Okay, maaari na kayo mo. The last group, please. The 2 pair.
bibigyan natin sa alaga ng pusa? Mahusay, mabilis niyong nakuha. Okay, the last pair. Sino mga hula? Ready, action. Sige, ready, action. Nahusay! Okay, nakuha niyo agad. Ay, anong gusto mong pag-aalaga natin? Ang dapat natin ibigay sa ating alagang kalabaw. Tapos, very good. Natutuwa ako at natandaan niyo ang ating talakayan ngayong araw. Maaari na kayong umupo. At mamaya, bibigyan ko ng premyo ang mga nag-participate ngayong araw. Palakpakan niyo lang ang inyong sarili kasi napakahusay ng inyong mga. Okay, dahil tapos na tayo sa group activity, dumako naman tayo sa ating individual activity. Sa ating activity 2, individual activity, nandito ang aking hinanda na matching time. Okay. Pakibasa po ng ating panutot. Saan ay A sa tamang sagot? Saan ay B? Sulat ang titik na tamang sagot. Okay, mahusay. Number 1. Pagpapakain. Isa. Maruming kulungan. Responsibilidad. Pagpapanood. At dito kayo kukuha ng tamang sagot. Basta pakibasa po. Natutulong mag-alaga at magmalasalit sa mga hayop. Sunod. Pagbibigay ng malinis na tubig at pagkain sa tamang oras. Next. Kailangan linisan agad. Inaalagaan at nakalagay sa aquarium. Next. Pagdadaan sa veterinaryo. Okay. Ang inyong activity ay magsisimula na ngayon. Isulat ito sa inyong kwaderno. Ang inyong aktibidad ay dapat ay magawa nyo sa loob ng 5 minuto. After ng 5 minuto, dapat kayo ay tapos na sa inyong aktibidad. Maliwanag po ba mga bata? Your timer start now. Okay, ngayon naman ay ating alamin kung mga nakuha nyo nga ba ang tamang kasagutan. Makipagpalit sa inyong katabi upang matsikahan ang inyong mga ginawa. Dahil sa magandang at maaliwas ninyong mukha, sa tingin ko ay nakakuha kayo ng matataas na marka. Okay, tapos na kanyang mag-check. Sino? Itaas ang kamay kung sino ang nakakuha ng mataas na marka. Who got perfect score? Mahusay! Lahat kayo naka-perfect score. So ngayon, gayon pa man ay alam ko na marami kayong natutunan sa talakayan natin ngayong araw. Okay, sa inyong assignment, pakibasa po. Kailangan malinis sa papel, iguhit ang inyong mga alaga o ang hayop na gusto mong alagaan sa bahay. Kulayan ito sa ibabahan ng inyong inuhit. Sumulat ng 3 pangungusap kung bakit ito ang iyong napili at paano ito maalagaan. Okay, yan ang inyong takdang-arili na gagawin ninyo sa inyong mga tahanan. Okay. May katanungan pa ba kayo? Wala na ba talaga? Naintindihan niyo lahat? Opo! Very good. Kung wala nang katanungan, yan lamang po nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Ano nga ulit ang ating napag-usapan patungkol sa pag-aalaga ng mga hayop? Mahusay, waskong pag-aalaga ng mga hayop at ang mga benepisyo nito na ibibigay sa ating pamilya. Okay, kung wala nang katanungan, maaari na tayong tumayo at mag-pray para sa ating pagtatapos ng talakayan. Okay, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Thank you, Lord, for today. Marami po kami natutunan. Sana po patuloy niyo po kaming gagabayan araw-araw. Yun lamang po, maraming salamat. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Goodbye, class. Goodbye, teacher.